Tambak na laruan ng mga bata. Oo. Ay, mga papi, oh. Po ako nakakalinis eh. One time na. Pagka malakas ang ulan, Tulo po yan, may mga timba po ako, may palagyan na. oo. Dito yung tulugan ninyo. Ay, grabe. Dito. Dumi po siya namin, dito pa nalilinisan. Grabe, mga Marami po kapapi. tulo yan. Awareness din ito sa mga kababayan nating mga kababaihan. Dalasan kasi yan ang nakukuha sakit nila sa breast cancer, di ba? Anong stage na daw po kaya? May sinabi po ba? Hindi po kasi sabi ng doktor, kung gusto ko daw gano'n na malaman sa biopsy kung malalaman. Eh sabi ko, Dok, kung maaari po, huwag niyo pong galawin. Natatakot kayo? Takot ako kung malaman. Kasi nung nalaman ko marami na, parang hindi ko parang ayoko na mabuhay. Kasi bakit gano'n na bakit ako? Hindi man na nga ako, paano yung mga ano ko? Nag-approve po siya noon. Tapos hindi na po nagpakita sa amin. May umuwi ng Pilipinas, may kasama na po palang babae. Ay, ganun? O baka may gusto po kayong sabihin sa kanya, mapanood niya ito, baka sakali may ma-realize siya. Naiinis lang po. Naiinis ka? Ba't ka naiinis? Iniwan po kami. Yan, hirap ng buhay ng mama ko. Si mama may cancer na. Kami naghihirap ng buhay. Sana mo. Teacher, may doktor. Bakit daw? Gagamutin ka ta. Gagamutin mo si mama. So yun mga papi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun, kumusta po ngayon lahat mga papi? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At yun nga po, kasama natin si Kuya Bornok nandito. Yes. Yun mga kapapi, oh. Parang araw sa ating lahat. At syempre nandito rin si Kenneth, Yes po, si mga Medyo. kapapi. Malapit na akong mag-rap ngayon. Ikaw may sabi niyan. Ayun mga kapapi, pakisamahan niyo po kami sa panibagong vlog na ating pagsasamahan po ngayong araw na ito. At meron po tayong pupuntahan, may mimisyonin tayo ngayong araw. At isang kababayan natin ang naglapit po nito sa amin, no, mga kapapi. Isa sa mga concerned citizen natin ang naglapit. Na itong kababayan natin na ito ay meron po siyang breast cancer, no, mga kapapi. Alamin natin ang kanyang buhay, ang kwento ng kanyang buhay, mga kapapi. Pakisamahan nyo kami ngayong araw na ito. Alright? Alright. At pasuhin na lang ako ng ating ayuda. Akin na Bakit to. na magbubuhat? Dyan, Akin na Pops. to. Akin na to. Ano yung bigas, Yung Pops? Ano? malaking katawan, Pops. Yun. Lapad-lapad na ako ngayon, Pops. Ay, ganun. Oh, sige. Tara. Ako kumain. At alam mo yung bahay, no? Ha? Diyan lang sa may baba yan. Sa may baba. Oh, Pero tara. Pops, ano na natin, babayin na lang natin yan. Dito na lang tayo nakapag-park. Dito na tayo nakapag-park mga papi kasi medyo masikip na po. Hindi na kaya bumaba. Oo. Tara, mga papi. Sige na lang. Mga papi. Alamin natin yung kwento ng buhay ng ating kababayan na may breast cancer. Ito ay panibagong misyon, mga kapapi. Kaya kamusta kaya siya? Ang kwento sa'yo, Nok, nung ating concerned citizen? Yun, may ano daw siya, meron daw siyang breast cancer. Oo. Tapos meron siyang dalawang bata na may anak siya, isang 10 taon. Isang 10 taon. At saka... Hindi, sige, isang maliit sige, pa sa bagay, puntahan na lang natin, no? Yun lang kwento sa akin. Puntahan na lang natin. Ayun, Maganda yung makausap pa. ay, makikiraan po! Ayan, hello po. Makikiraan po kami. Ayan, papi. Medyo sa looban po ito. Mauna ka lang, di ko alam eh. Dito to, dire-diretso lang daw. Diretso. Masikip pala dito, mga kapapi. Saan ba? Sana may daanin para dito. Pero dito tayo pa. Mag-invento ng daan. Uy, huwag mo kami iligaw. Hindi, meron po. Opo. Ay, hello po. Magandang hapon po. Hello! Shout out po!
Ayun. Papi, looban po ito. Looban. Saan tayo, Nok? Dito? Okay. Tara, punta natin. Papi. Nok, mauna ka. Oo. Ano pangalan, Nok? Ano yun? Grace. Grace yan? Grace? Ay, excuse po. Anay. Nay, may kilala po kayong Grace? Opo. Ah, Grace. Ay, hello po. Magandang araw po. Oo. Si Ate Grace. Ito ba yan? Ay, wag kayo dito. Hello, Ate Grace. Magandang araw. Ako po si Papa Dins. Ayun, kamusta po kayo? Ayos lang po. Oo. Ako po yung charity vlogger dito sa Caloocan, no? Po si Papa Dins, no? Kaya po si Ate Grace. Ilan taon na po kayo? 42 po. 42. Oo. At okay lang po ba na maisama namin kayo sa vlog? Oo, kasi meron po tayong isang concerned citizen ang naglapit sa inyo. Oo. Ayun na, shoutout po dun sa concerned citizen natin na yon. At Salamat po sa kanya. okay lang po. Pasok kami. Oh, sige po. Oo. Oo, para medyo hindi maingay, mga kapapi. Yung mga bata, pagpasensyahan nyo na. Ayan, ito pa yun yung mga anak. Opo, ito po. Oo, ilang taon na po sila? Ito po 10. Sino po ang 10? Ito. Ito. Birthday niya sa 21. Birthday. Ikaw, 6. Oo. Ito sa November 21 po to, mag-11 na po. Mag-11 na. Oo. Nag-aaral pa po sila. Opo. Ayan, dito po kayo nakatira. Opo. Nangungupa lang po. Nangungupahan po kayo. Oo. At gano'n na po kayo katagal dito? Tagal na po ako dito. Mga nasa 10 years na mahigit na po. 10 years. 10 years na kayo mahigit. Oo. Okay lang po maikwento nyo sa amin yung kwento ng buhay ninyo. Opo. May i-share natin sa mga kababayan natin, no? Para mapulutan din ng aral, ng inspirasyon, no? Yun po kasi ang ginagawa namin, yung pagbablog namin, pagtulong sa mga kababayan natin, no? Kamusta naman po yung mga bata? Opo po, ginagawan ko lahat ng paraan para mabigas po sila kinakain. Para mabuhay po sila. Parang Po lahat, may bigay ko po kailangan, di baling ako na lang po maghihirap. Ate Grace, nabanggit po sa akin nung isa sa mga kababayan natin na kayo daw po ay may breast cancer. Opo, meron. Anong stage na po? Hindi ko po siya pinapagalaw kasi once na po pinagalaw, ang maraming bukol na kasi kalat na po siya dito. Marami na po? Opo, bukol na. Mayroon na rin po dito, mayroon din dito. Pag ginalaw ko ang once ang bukol, baka matamaan po yung organ ko. Masyadong saglit na po. Paano yung mga anak ko? Paano na po bubuhay sa kanila? Kaya sabi ko lang doktor ko na pinapacheck. Puting mabait po yung doktor nagpapacheck. Libre po sa akin lahat. Opo. Sabi niya, nawas na ginalawang bukol, kakalat kasi niya. Kakalat Parang siya. cell po yan na may nanganganak. Oo. Kasi sa akin nanganganak po. Ay, ganun. Hindi po shedding basta operaan yan. Kaya sabi ng doktor, gamot na lang po pwedeng mabuhay sa akin. Ay, ganun. Kaya sa gamot minsan nawawala po. Inuuna ko yung mga anak ko. Ayan, tawag dito, mga kapapi. Shoutout po dun sa mga kababayan natin na may knowledge dito sa kalagayan ni Ate Grace, no? Dumadami na daw po yung kanyang bukol. Ayan, Ate Grace, okay lang. Bago natin tuloy yung tingnan ko lang yung bahay niyo. Kamusta yung bahay niyo, no? Hindi magulo. Oo. Hindi ako makakalinis, hindi ako makayuko na ako talaga. Hindi na po kayo nakakayoko. Hindi na. Oo. Saan po kayo tulog dito? Doon po sa gilid doon. Ayun. Kalat nga po ng bahay namin. Oo. Hindi na po ako makatrabaho kasi hindi na ako nabubuhat ng mabigat. Bawal na rin po. Kasi natamaan ko talaga itong... Tapos saan po ang CR ninyo? Wala na po, sinarado po yung sa kabila. Kaya dito na po kami. Dito na kayo naliligo. Dito na. Kaya basa dito. Opo. Eh, Tapos dito, ano po yung nandito? mga gulang po yan. Tambak na laruan ng mga bata. Oo. Ay, mga papi, oh. Kaya po ako nakakalinis eh.
kasi sa one time na may trabaho ko nun. Mm-mm. Uwi, maghahatid, magtuturo, Mm-mm. tas trabaho. Mm-mm. Tapos dito, buti pagka ano po hindi kayo pagka malakas ang ulan. Tulo po yan, mga timba po ako, may palagay na. Oo. Dito yung tulugan ninyo. Ay grabe. Dito. Dami po siya namin, hindi ko pa nalilinisan. Grabe mga Marami po kapapi. tulo yan. Mm-mm. Kasi kaya yung mga timba po kami pagkuhan, basa yan, galing yan, kaya divider ko. Hindi na ma-ice po yung gaway. Opo, yun, Ate Grace, pwede, ano po tayo dito siguro. No? Teka lang. Ayan, mga kapapi, grabe yung kalagayan nila Ate Grace dito. Grabe. Kung yun ako ng aking Yung tubig po ninyo, may ano kayo dito? May metro kayo ng tubig? po, tatlo po kami naghahapi-hapi. Oo. Yung kuryente, Ako lang po. Ipit po kami sa kuryente. Kaya hindi ako nag-AC dito para doon po sa labas. mm Doon po kami papahangin na lang. Kaya laging wala tao dito. Sobrang init po talaga eh. Opo. Ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon, Ate Grace? Paano po ako napapahinga po? Plano ko sanang bumalik sana sa trabaho kasi baka hindi ko na po kaya eh. Ano po bang trabaho nyo dati? Factory po. Factory worker? Opo. Ano po ang ginagawa nyo sa factory? Machine po ako. Sa machine? Opo, Saan po? nagbubuhat. Sa pajibar, yung paggawa ng pajibar po. Opo. Nagbubuhat po kami ng mabibigat ng tray. Lalagay sa tray yung pajibar. Kukumbu yan. Bubuhatin mo. Wala pong masyadong lalaki. Ikaw babae talaga magbubuhat. Ay, ganon. Opo. Kaya Kaya siguro, sabi po nung doktor, anong sabi dun sa inyong bawal sakit? nga po kuya, Saan nakuha? magbuhat. Saan nakuha daw po yung sakit nyo na yan? Hindi ko po kasi alam kasi bigla na lang po unang lumabas nung nasa factory dugo po nang lumabas sa nipple ko. Ah. Tapos nahayaan ko po siya, hindi ko pinansin siyempre sa trabaho. Nahayaan ko na lang po siya kasi iniisip ko yung mga anak ko. Ayoko pong umabsin, ayoko basta gusto ko trabaho lagi. Tapos nung naindo po ako, sabi ng mga kaibigan ko, magpa-ultrasound ka para malaman mo kung anong sakit mo. Opo. Parang ayaw ko talaga malaman. Nung pa-ultrasound po ako dito, yung ko nalaman na marami na palang buko. Ay, ganun. Tapos malalaki na po siya. Ayan, ano mga kapabi, maging awareness din ito sa mga kababayan nating mga kababaihan. Dalasan kasi yan ang nakukuha sakit nila sa breast cancer, di ba? Anong stage na daw po kaya? May sinabi po ba? Hindi po kasi sabi ng doktor, kung gusto ko daw gano'n na malaman sa biopsy po malalaman. Eh sabi ko, doktor, kung maaari po, huwag mo pong galawin. Natatakot kayo? Takot ako malaman. Kasi nung nalaman ko marami na, parang hindi ko parang ayaw ko na mabuhay. Kasi bakit gano'n na bakit ako? Hindi na sabi ko sa asawa ko na lang sana. Iniwan na nga ako, paano yung mga ano ko? Iniwan kayo ng asawa ninyo? Ano po bang nangyari dun sa asawa ninyo? Oo nga, ilang taon pa lang po ba kayo? 42 na po. 42. Tapos yung asawa po ninyo, nasaan? Nag-abroad po siya noon. Tapos hindi na po nagpakita sa amin. May umuwi ng Pilipinas, may kasama na po palang babae. Ay, ganon? Tapos binalak niya na lang po kami. Ano po? Binalak niya po kami. Binlak? Opo. Binlak kayo? Opo. Grabe. Ginastasan ko po siya, inutangan ko sa kaibigan ko. Hindi na po buti nga po yung utangan namin. Mabait po siya. Ang sabi niya sa akin, Ning, magpagaling ka para sa mga anak mo. Ay, yung utang mo sa akin, umiisipin, ang importante, yung mga anak mo. Dahil ikaw inaasahan nila. Kaya yung po, sabi ko napakabuti mo. Sabi niya magpagamot ka, magpagaling ka lahat. Ibig sabihin, nag-abroad po yung inyong asawa, pinangutang ninyo ng pang-abroad niya. Gano'n po siya katagal doon sa 3 abroad? years po. 3 years. Tapos, tawag dito, hindi na umuwi. Hindi na po, nalaman ko na lang po na kasama niya dito pala sa Pilipinas. Ano po ang trabaho niya doon sa abroad? Cleaners po. Ano po? Cleaners po. Cleaners. Yung isa sa Sa Saudi. Ayun na, baka po ito ay mapanood ng inyong asawa kasi marami tayong mga kababayan dyan sa Saudi. Ang Nandito na po nanonood. sa Pilipinas. Nandito na. Sa Mindanao na po siya, kasama na po yung babae. Updated kayo sa kanya ngayon? So, may nagsabi sa akin na, matagal na po alam ko dumating na po kasama po yung babae.
Kasi nagharap po kami noon na nalaman ko umuwi po kami. Nung umuwi siya, yun, sabi ng mga kapitbahay ko, magdemanda ka, magharap kayo sa barangay. Opo. Kaya inahabol ko sustento ng mga anak ko. Ang sabi niya, nagbibigay siya. Yung babae ayaw po yata magbigay kasi kulang daw po sa kanila. May mga anak na rin siya doon. Mayroon po isa na po. Ilang taon na po? Bata pa po, kapapanganak lang ng August. Ay, grabe. Tapos alam niya ba yung sitwasyon mo ngayon na may karamdaman Alam po? niya po niya. Kahit yung babae alam po niya. Anong sabi po niya? Wala po, di pinalak niya lang po kami. Hindi niya kinakamusta yung mga anak niya. Kahit anino po wala pong kamusta. Hindi niya kinakamusta kung buhay pa yung mga anak niya. Wala po siyang pakialam. Kayo ba ay... O sige ba, inom ka muna. Kayo po ba ay kasal? Eh hindi po. Oo. Hindi ayaw po magpakasal doon. Kasi walang kwentang lalaki din. Inuna niya yung kaligayahan niya, tinulungan ko. Tapos akala ko nga para sa mga anak ang gagawin niya eh. Yung pala para sa sarili lang niya. Kaya ako na lang pumubuhay sa kanila lahat. Yung pang araw-araw niyo po, saan galing? Doon sa- Bawa kasi hindi na rin po kayo nakakapagtrabaho. Sabi ko nga babalik po ako sa trabaho eh. Kaso nga lang po parang hindi ko pa kaya eh. Masakit po yung ganito ko po sa kabubuan. Tapos ito nagkaroon na rin po ako ng bukol dito. Kunit na dito sa likod ko. Hindi na po kumakayo ko minsan. Sabi ko pipilitin ko para sa mga anak ko. Sabi ng mga kapitbahay ko, mas mahalaga ba ang trabaho kaysa buhay niyo? Opo. Yung pera mahanap niyo pero yung buhay mo hindi mo na may babalik. Isipin mo yung mga anak mo, malilit pa sila. Kaya sabi ko sa akin, magpahinga ka. So galing ko lang po kasi sakit. Tinakbo ko sa, dito lang po sa amin, Marapi. Opo. Eh, dalawang araw po pahinga ko, pumasok na po agad. Tapos, mas lalo pong lumala. Ngayon po na lumala yung sitwasyon ninyo, ano pong naiisip nyo na paraan, paanong mabubuhay? Siyempre, mabubuhay ang mga anak ninyo. Kaya nga po, nag-iisip ako na parang kahit anong trabaho na yan, papasukin ko po basta may makain, may bawal mong mga anak ko pagpasok ko sa school. Kasi ayaw pong na wala silang kakain, hindi baling ako na po ang inang walang makain, basta ang anak ko busog. Kasi mas importante yung mga anak ko po eh. Ang sabi nyo kanina, naisip nyo na para bang kung nalaman nyo na may sakit kayo, sabi nyo ayaw nyo na mabuhay. Oo, nung nalaman ko po nung nalaman ko sa ultrasound naman yung dami na po. Parang ayoko na po talaga eh. Parang yung katawan ko parang nangihina na po nun eh. Iisip ko bakit ako pa. Tapos sinisisi ko Lord nun, bakit ako pa. Sabi, dapat yung asawa ko na lang, walang kwentang tao. Na yung pinabayaan yung mga anak. Dapat siya na lang. Sinabi ko talaga yun. Kaya iniisip ko rin ang mga anak ko nun. Yung mga anak ninyo. Kasi buti mabait po yung doktor. Opo. Kailan nyo po ba nalaman ito? Noong nakarang taon pa po. Last year. Opo. Oo, kumbaga ngayon. Pero lala na pula siya. Malala na talaga. Opo, malalaki na po pula siya. Anong buwan po last year? Nung kan po, January po. Kaya ako naman po tinatanong para sa mga kababayan natin na nanonood, ano ba nila, makapag-comment sila paano yung gagawin natin, paano ka namin matutulungan, di ba? Kasi marami rin po nanonood na nasa medical field, no? Kaya na ngayon na 1 year na rin ang nakaraan. Opo. Ngayon medyo naka-move on na kayo, medyo okay na. Kan po. Dun sa inyong sakit, natanggap nyo na kayo na yung... Handa na ako po, tinanggap ko na rin po kasi wala rin. Sabi naman nila, lakasan ko daw loob ko para sa mga anak ko. Isipin ko na lang sila. Kailangan ko daw, magpakalakas daw po ako. Tapos yung trabaho, hinto ko na muna. Huwag muna daw ako pumasok ng mabibigat na trabaho. Opo. Kasi dyan lumala po eh. Dati ito lang po talaga ang bukol. Yun nung pumasok sa factory. Nandito na rin, nandito. Hindi, ano po yan, masakit. Opo, hindi po talaga po pati itong... Para siyang may sugat sa loob. Ano? Opo, kirot po talaga po nagbukol. Kasi meron Tapos siyang... ito po ngayon, pati yung chan po, tapos likod. Madami po yun. Ano po yan, parang meron siyang nana. Ganun, tama ba?
Hindi pa po kasi eh. Pag may sugat na po yan, magkakaroon na po ng nanay. Oo. Ngayon itong sa akin, pinapainan po nila ako ng mga herbal, ng mga dahon-dahon dyan. Oo. Kaya Opo. yung, sabi ko, medyo all okay. Tapos yun, pumupunta po ako sa church. Nagsisimba po lagi. Ngayon, wala na po. Lagi na po ako sa simba. Kasi nung may trabaho po, nakakalimot na ako sa Diyos kasi po, hataw sa trabaho. Kahit linggo may pasok ko, nagpahinga. Pag uwi, mag-aasikaso po sa mga sa kanila. Opo. Isa po yan sa mga dapat kahit na tayo malakas, may magandang hanap buhay, huwag nating kalimutan, no? Opo, Ate Grace, yung Panginoong Diyos, kasi siya po yung pinaka kailangan natin sa buhay natin, no? Ayun, Ate Grace, ito po ay kung sakali mapapanood ito ng inyong asawa, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Wala ko talaga. Ayaw ko talaga. Galit po talaga ako sa kanya. Hanggang ngayon po. O baka may gusto po kayong sabihin sa kanya, mapanood niya ito, baka sakali may ma-realize siya. Hindi ako talaga ako sa hindi ko siya mapapatawad. Yun po talaga nasa ko sa kanya, ginawa niya sa akin. Okay sa lang na ako nakalimutan, huwag lang mga anak ko. Kaso hindi namin yung mga anak ko eh. Kaya hindi ko talaga siya mapapatawad kahit anong gawin niya. Tapos bata pa yung mga anak ninyo. Opo. 10 Okay years naman old. sa akin kung kahit kamusta yung mga anak niya. Di ba? Wala problema po sa akin. Kahit ako na yung galit sa akin. Okay lang, wala po problema sa akin. Basta importante yung mga anak ko, naalala niya. Kaso hindi eh. Lahat dinamay niya, pati yung mga anak ko, kinalimutan niya. Hindi mo lang niya inisip. Yung piling binata sila nung sa kung buhay nila doon. Kasama yung babae. Iyan yung isa sa mga risk, no? Mga kapapi, napansin ko lang na hindi naman sa pag-aano, pero ang hirap kapag magkahiwalay talaga kayong mag-asawa. Lalo na kapag pupunta ng abroad yung isa. Mahirap, sobrang hirap. Kaya minsan naiisip ko yon na kung sakali mag-abroad, maganda magkasama na lang. Ako po nag-abroad din po ako. Mag-abroad din kayo. Pero never ko inisip yung mga ganyan. Inisip ko, pag nag-abroad ako, nagpunta ako sa abroad para sa mga anak ko. Depende rin. Depende sa tao. Depende sa mindset. Pero kasi, nandun yung tukso. Diba? Opo, nandun talaga po. So, Nandun ang tukso, nandun yung mga, alam nyo na, mga peer pressure, barkada, o mga kasama sa trabaho. pero sa'yo naman yan eh. Kung Sa'yo pa iniisip rin. mo yung pamilya mo na nandito ka sa abroad para sa mga pamilya mo. Hindi yung kalokohan. Kasi iba yung takbo ng isip mo pag nadala ka sa tukso eh. Opo. Bago ka pumasok sa isang gulok, isipin mo mabuti yung tama o mali. Hindi nga lang, merong mga tao na siyempre, hindi naman tayo perfecto, nangihina, nagkakamali. Pero, dapat, alam natin yung mga mangyayari, lalo na yung may mga anak na, kaganon, siguro, iwasan natin yung ganong mga bagay kasi kawawa yung mga bata. No? Papi? Yung panganay po ninyo, ilang taon pa lang? 10 years old. Anong pangalan po niya? Po, Ha? Jacob. Dito ka nga, Jacob. Dito sa tabi ko. Jacob, anong grade ka na? Grade 3 po. Grade 3. Ako, Oh. bumalik po ako ng grade 1. Bakit? Wala po kasi in situ po yung pan po. Ba't ka bumalik ng grade 1? Yung natawag na to yung parang pag meron nahanap sa pag nag-kinder, Opo. yung ano tawag, 137? hindi, yung may bago ngayon, di ba? Yung NSO? NC2. Tama ba yun? Pwede ngayon, grade 1 ka ulit. hindi po grade 3 na po. Grade 3 na, dapat grade 4. 4 ka na. Ako. Oo. Ayan. Ilang taon ka nung si papa mo ay nag-abroad? Yung 7 po ako. 7 ka. Huli mo siya nakita. Hindi mo na siya nakita ulit. Opo. Hanggang ngayon, hindi na. Oo. Pati yun sa bata, si... Ano Ito, pangalan po? dalawang taon po yun. Ah, Ang pangalan mo? Yan.
Bella? Biel po, Biel. Biel. Oh. 2 taon po iniwan niya to. Ngayon, Ikaw, 7 years old. May gusto ka bang sabihin? Upo ka dito. Okay. Oh. Kay papa mo, ang bawa ito ay napapanood ni papa mo, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Wala. Naiinis lang po. Naiinis ka? Ba't ka naiinis? Iniwan po kami. Yan, hirap ng buhay ng mama ko. Si mama may cancer na. Kami, naghihirap ng buhay. Mm. Sana magaling din yan. Kasi si mama nagtatrabaho. Nawala lahat ng buhay. Mm-mm. Ang hirap ni mama. Nung dumating sa yung cancer. Ayun lang yun. Ha? Ayun lang. Yun lang? Gusto mo pa bang bumalik si papa mo? Hindi na. Bakit? Yun din nangyari. Mag-aaway sila. Mm-mm. Nilubugin niya si mama. Ayun lang po. Yun lang. Ngayon, bilang isang panganay na anak, ano naiisip mo para makatulong kay mama? Sana. Mayroon magpadala ng mama ng pera. Ang bili ng gamot. Mm. At magaling na siya. Na ano na po maggala. Mall. So mag-mall? Mm-mm. Kailan ka ba huling nag-mall? Matagal na pa. Mm. Gusto mo mag-mall kasi Mama ka raw. para? Magraro. Maglaro. Pero, ayun yung sitwasyon pa eh. Diba? Mahirap pa, no? Mama po. Ano naiisip mo para makaahon sa hirap? Magtrabaho na lang. Trabaho na lang. Anong trabaho? Pwede siman. Seaman. Gusto magseaman? Pero paglaki mo pa yun, di ba? Opo. Ngayon, bata ka pa, ano naiisip mo? Magbabasura na lang. Magbabasura. Opo. Ginagawa mo ba yun ngayon? Hindi na po eh. Pero dati, Ginagawa. nangangalakal siya na eh. Minsan po, kasama mga bata dito. Oo. Pag nasa trabaho po ako, Oo. kasi hindi ko naman alam ginagawa po nila dito. Opo. Kaya hindi ko po alam yung may nagsasabi na lang. Bakit ka nangangalakal? May pera po. Bilang pagkain. Pagkain. Opo. Oo. Grabe ano? Magkano kinikita mo doon sa isang araw? 20 o 5. 20 o 5. Tapos, bibili mo ng... Pagkain. Kasi si mama minsan walang Trabaho. Gaano kasakit yun noon, ay? Kaya nga minsan ginagawa ko na lang po lahat. Kaya sabi ko, kaya nga kahit wala po akong baon minsan, mga kaibigan ko na lang po nagbibigyan tulong sa akin sa factory. Wala po natitira kasi sahod sa akin minsan. Opo. Kasi lalo po ngayon, nabaon po rin ako ng utang. Kaya po minsan, konti lang, hindi sila makagala sa buhay. Hanggang dito na lang po sila. Gusto niya mag-mall. Sabi ko susunod na lang pag maganda na yung trabaho ko. Piel! Alam niyo, Nay, napakabait ng Panginoong Diyos sa inyo. No? Kasi, bagaman, mayroon kayong karamdaman na ganyan, na meron kayong breast cancer. Minsan naiisip nyo na parang bakit ikaw, ba't hindi na lang iba? Mag-ano tayo na think positive pa rin. Kasi sabi nga nila, di ba, walang hindi ibibigay ang Panginoong Diyos na pagsubok sa atin na hindi natin kaya. No? Napakabait ng Panginoong Diyos dahil ngayong araw, nakilala namin kayo. No? At ngayon po, nakilala namin kayo, Nay, meron po kami ipapaabot sa inyong blessing. Salamat po. Ito po ay mula sa Papa Dins TV. Pagdamutan nyo na po ito, Nay, ha? Pasuyo na lang ako, Kuya Nok.
huwag kayong mag-isip na yun ng negatibo kasi kayo po ang magiging nanay, tatay, ng mga anak. Oh, ayan. Ayan na yung ating blessing para sa inyo. Hindi, kahit dito na lang. Oh, dito na lang kay Biel. Dito tayo kayo. Yan na lang po sa gilid. Ayan. Para sa inyo po yan na. Ay, naku po, salamat po. Meron pa tayong mga grocery. Salamat po. Ayan, oh. Thank you po sa inyo. Ayan, oh. Kung babae ko talaga makulit. Makulit si Biel, ano? Tatanungin niyo kung anong gusto niyo paglaki. Anong gusto mong paglaki ni Biel? Ano? Pag-aral. Mag-aral lang? Anong gusto mo daw sabi ni teacher sa'yo? Teacher, may doktor. Bakit daw? Gagamutin ka ta. Gagamutin mo si mama. Ay, very good naman ang baby. Oh, mag-aaral ka mabuti ha. Oh. Patingin ako ng grades mo, Biel ha. Oh. Eh si, ano po, pangalan niya? Jacob po. Jacob. Matalino mo si Jacob. Pero, Konti lang po. konti lang. Mag-aaral mabuti, Jacob ha. No? King ka pa naman. King Isihel. No po. Ano? King Isihel Jacob. Oo nga, medyo kapangalan pa kita. Ezekiel pala. Ezekiel. Isihel. King Ezekiel Jacob pala ito. Grabe, Pops, ah. Ikaw, ano pangalan mo? Dapat magpupo. Isa pa. Dali, tanongin mo. Magtanong ka sa akin. Tanong ka. Dapat may po. Ha? Oo, dapat nagpupo ka. Alam niyo po. Ganon. Sige na. Sige, tanong. Pangalan niyo? Po. Tanong mo, ano pangalan mo po? Ano pangalan niyo po? Ano pangalan mo po, kuya? Yan. Ano pangalan niyo po? Yun, sige. Ulitin mo, sa sarili mo lang. Ulit naman kayo. Sige na. Ano po pangalan niyo, kuya? Ayun, very good. Ang pangalan ko po ay Papa Dins. Yan. Papa Dins TV, ito si Kuya Medyo. Medyo lang, mga papi. Medyo at si Kuya Bornok. Yan, Kuya Bornok. No? Ayos ba? Okay na, kilala mo na kami. Apir Ay, tayo. Doc. Apir, ang future doctor. Uy, Ang future Simay. Alright. And Nay, may gusto pa kayong sabihin? Naku po, salamat po sa kay Ma'am Miriam po. Yung tumulong po sa akin sa inyo po. Salamat po, maraming salamat po. Sana pagpalain kayo ng buwan ng Diyos. Sana marami pa po kayong matulungan. Salamat po sa lahat. At may isa pa po akong tanong, Nay. Naku. Ngayon po na hindi kayo nakakapagtrabaho, ano yung naiisip ninyo na kung sakali bigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos, ano yung naiisip ninyo na hanap buhay na alam nyo na mahirap kasi yung sitwasyon nyo ngayon, ano yung naiisip nyo para mabuhay nyo yung dalawa ninyong anak? Kahit ano po, basta marangal po. Basta marami. Ay, ka nakatira. Minsan po, dyan, nagpa-part-time po ko dyan, meron 150 centavos. Ano pong ginagawa nyo? Yung plastic po ng parang tiles, at tanggalin namin, susubat yung kamay. Minsan sa isang maghapon na Saan hakat, ka nakatira? Pinasok po yun. Saan nakatira yan? Ako nakatira? Diyan ako nakatira sa may Caloocan. Minsan ginagawa ko po yun. Kahit nung wala po, tagal na ako walang trabaho, isang taon na stop po ko dahil nalaman ko nga po dito bawal nga po. Kaso po maliit po yung 300, hindi po kasi sa amin. Siyempre bawal po nila. Tapos ulam. Kaya minsan, sabi ko, pasok balik na rin ulit ako sa factory. Ako, babalik kayo ulit sa factory. Kung kaya pa rin ang katawan ko. Oo, kasi nahihirapan na kayo doon. Diyan nangawit lang po ako mga At tawag dito, ano pong naisip na halimbawa? Marunong ba kayo magluto ng mga kakanin? Ano? Hindi po. Tindahan lang po, pwede po. No. Tindahan, Ano no? po. Kasi po pagkakanin, may dami pong proseso yan. Siyempre gamit dito, mahirap. Yan pwede yung mga grocery, tindahan dito kasi ang ano tinitiran ko po yan. Opo, kaso, tindahan. Marami na kayo may tindahan dito, no? Ito pong tinitirahan ninyo ay sa inyo po ba ito? Hindi. Ito boy namin, oh.
Nangungupala po kami dito. Ano po yung tinuturo ni Bill na bahay niyo? Dati diyan ako yung natumira, lumipat po kami. Dito. Tapos lumipat kayo O, dahil dito. wala na po akong trabaho dati no. Dito na po kami kahit na ganito. Pinagtiisan po namin. Dalawang tanak po kami dito. Okay na kahit natutuluan po kami, okay lang po sa akin. Basta may bahay po. Hindi ko nga maharap maglinis kasi sa trabaho. Ngayon, hindi na rin ako makayuko. Pag nakayuko po, hindi na po ako makabalik. Opo. Bisa nga pag nakahiga ako, naalalay na akong tumayo mga to eh. Sila na po nag-agan. Kaya minsan nasa labas ako para nagpapahangin. Huwag na kayo masyadong pagod. Pero maganda magpa-check up po kayo. Minsan po, madala na rin po ako magpa-check kasi siyempre ang gamot, mahal. Mahal po talagang gamot lang ganito. Sa herbal po, sobra na po eh. Opo. Kaso, minsan unahin ko sa pagkain ng mga anak ko po. Kasi Kaya nyo, sa akin. okay lang ba bumalik ako dito sa inyo? Okay lang po. Sa susunod makapagdala tayo ng mga herbal, no, na para may makatulong dito kay Nanay Grace. Tama po ba, Grace? Opo, opo. Ayun na, Nanay Grace, magbigay ako sa inyo ng... Dami na po ito, kuya. Madami na po. Ito po ay pagdamutan nyo na wala rin po ito sa akin sa Papa Jeans TV. Uy, Mabait naman ako po. Bibili ko po agad ng gamot ko po yan, mama. Ganito, kunin mo nga ilalagyan ng gamot ka na. Mama, wakan mo lang. Bibili ko 2,000 po yun eh. Ay, gano'n. Ito po, pagdamutan nyo na po ito, ha? Ito po ay Kunin mo yung ilalagyan ng gamot ko dyan. Salamat po. Andyan sa harap ng TV. Masaya si Jacob, mga kapapi. Oh. Masaya ka, Jacob? Akin nalagyan yan. Hindi, ayan. Palo po ako sa'yo eh. Nakapalo ka sa akin? Apo, Ay, Kaya po lahat ng tao dyan, kilala po kayo ay, eh. kilala ba kami? Opo. Ay, ayos ano. Ito kasi, talagang laging cellphone po yan. Ako wala po talagang hilig sa cellphone. Pag Ibig sabihin, kilala mo ko. Pangalan ko? Papa D. Kilala pala ako nito ni Jacob. Ha? Matagal ka na nakapalo sa akin o ngayon lang? Ayun lang po, sinalimutan ko po yun eh. Pambira ngayon lang pala. excited na kami. Kala ko matagal na kitang subscriber. Oh. ito po yung gamot kong binibili. Ayan, okay. Anti-tumor. 2,000 po yan. Sa isang araw po, 6 na piraso po. Lakas. Kaya po, ang sabi lang to, 1 week lang po to, wala na. Ayun, pagaling kayo na ha. Oh. Pagaling kayo at si ito maingay ito eh. Gusto kong tanongin. Si Piel. Thank you po. Piel, may tanong ako sa'yo, Piel. Bakit? Bakit po? Oh, yan. Bakit po? Magpupo palagi ha. Kailangan pagbalik ko dito, lagi ka na nagpupo ha. Apo. Yan. Oh, Piel. May gusto ka bang sabihin kay papa mo? Oh, sige daw. Oh, nanonood din si papa. Kung sakali nanonood. Gusto ko sabihin kay papa. Ano po? Si Papa, may asawa na. Wala na kaming, pera. Babagay ng inang namin ng pera. Mutang kami. Utang kayo? Oh, may gusto ka sabihin kay papa mo. Ito, Masasabi mo sa kausapin mo si papa. Ano? Papa? Pag siya nag-asawa, nakatarabo na lang siya. Huwag na siya mag-asawa. Trabaho na lang sana siya. Mabuhay kami. Para mabuhay kayo. Ay, grabe. Ayun may magsilbing inspirasyon, aral yung mga ganitong kwento. Papi kasi kawawa yung mga bata. Ano po? Ano nangyari dito? Tingnan mo, bakit kami bukas? Uy, ano yan? Paano po, Nanay Grace? Tutuloy na rin kami, ha? Ay, salamat po, sir. Mm. Sana magpalagi. Marami pong blessing ito sa akin po nabili? sana sa po sa inyo. Saan ito nabili? Secret! Dal-dal mo naman. Ito nga, kaya nga po minsan sumasakit ang dibdib ko kasi tanong ng tanong po ng mga ganyan na. Kasi, bata, ganun talaga, curious siya sa mga... Ngayon nga po maganda na kasi tanong siya ng tanong. Si teacher dapat tanongin mo din ha. Oh, pagka hindi mo alam yung sagot, teacher, bakit ang sagot sa 1 plus 1 ay 10? Tama ba yon? 1 plus 1 ay 10? Tama ba, Piel? Tama ba daw? Ha? Uy, Tama. Bakit tama yun?
Kausap ka. Bakit tama yung 1 plus 1? Tapos ang sagot ay 10, tama ba? 10? Oo. Nung magaling teacher namin, sungit. Masungit. Oo. Teacher namin mabait. Ano ba? Ano tama sagot sa ano? Ano 1 plus tamang 1? sagot sa 1 plus 1? 1 plus 1 daw. 2. Tama yung 2? Paano mo nasabi? 8. Mm. Ano yun? 1 tapos 1. Tapos 2. So yan, tuloy na po kami, ha? No. Jacob, may gusto ko pa sabihin? Wala po. Wala na, masaya ka, Jacob? Aba. Oo. Yan, ha? Birthday niya kasi sa 21. Ayos yan, tawag dito. Parang regalo na rin sa'yo yan, ngayong araw, no? Meron na kayong may sasaing. Ha? Lagi kayong mag-iingat, Nay, ha? Opo, salamat po. Ingatan niyo yung Ibibili sarili ko po niyo. yung gamot talaga po ito mamaya. Wala na po kasi ako iniinom eh. Tapos, yung sinasabi nyo na yung galit sa puso ninyo, Tira. yung galit sa puso ninyo, alisin nyo na po. Para sa akin lang, no? Alam ko mahirap. Alam ko mahirap, pero pagka kasi may galit pa rin kayo sa puso ninyo, mahirap mabuhay. Araw-araw, di ba? Siguro, paano na lang tawag dito, laban na lang tayo, no? Kaya nga po eh. Laban na lang tayo para sa mga anak. So yun lang mga papi, God bless sa ating lahat at salamat sa inyong support at pagmamahal. No? Tutuloy na po kami. Salamat po. Secret to. Ha? Secret. Anong secret? Ang daming tanong ba? Secret na kung saan nyo binili. Secret yan. Sa SM. Ako kasi, alam matulungan yun. din po talaga ako dito kaya dami kong kailangan. Yung mga karat ng kapitbahay ko, hindi po ako pinapabayaan. Opo. Pag wala kami makain, sila po nagbibigay. Mga kapitbahay. Lalo po itong katabi ko yan. Kaya rin po minsan yan. Ayan. Pag walang mga anak ko, Mm. dyan sila tumatakbo. Siya po laging tumutulong. Kaya po sabi ko, lahat ng kapitbahay ko, wala po masabi. Kaya nga ayaw ko pong lumipat sa iba kasi pag nagtatrabaho ko, lalo po panggabi po ako, Opo. silang dalawa lang po kasi nandito eh. Tapos ganyan pong bahay tirani ko, di ba? Hindi mo alam, marami din pong atik dito. No? Eh, kung pinasok po yan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, tapos binibili ko na naman, pakibantay po po yung anak ko. Lalo pag yung babae. Kaya sila po, mababait. Diyan lang po ako laging tambay sa mga kapitbahay. Nanay Grace, huling tanong. Ano pong masasabi nyo sa mga kababayan natin na mag-a-abroad pa lang? Yung bang paalis pa lang ng bansa natin, may gusto kayong sabihin sa kanila para maiwasan din. Halimbawa, yung nangyari sa inyo ba? Kasi para sa akin, pag nag-abroad po kayo, dalahin nyo ang pamilya yung isipin nyo. Huwag kayo gagawa ng kalokohan sa ibang bansa. Magpupunta ka ng abroad, bit-bit mo ang mga anak mo at asawa mo. Kailangan mo silang buhay. Para? Mabigyan ng magandang kinabukasan kasi. Hindi yung puro kalokohan. Kasi pag may kalokohan kasi mong bansa, wala mangyayari, kawawang mga bata. Sila po ang unang-unang maapekto ng mga bata. Ibali tayong mga magulang magdusa, huwag lang mga anak. Yan po talaga una sa akin, nasa isip mo. Ayun lang, mga papi, at least maging leksyon, maging aral sa atin. Kasi mahirap talaga, no? Paano po, tuloy na kami, ha? Oh, salamat po. Alright? Nay. So yun na, God bless po sa ating Salamat lahat. po sa inyo. Ate, you're welcome po. Tuloy na tayo mga papi, God bless po sa ating Walahin lahat. po kayo ng Panginoon Diyos. Kayo din po. God bless po. Sana marami pa kayong matulungan at maraming darating ng blessing para sa inyo. Opo. Pag darasal po kayo doon, pagpunta ko kay teacher ay Sister Marian po. Sa Opo. church niya. You're welcome po. Opo.